Kaibigan, narito muli ako. Gusto kong pag-usapan natin ng madali ang bulaklak na peony, or sa mga Pilipino ang tawag ay peony. Itong puti na ito ay itinanim ko last year, a year or two, hindi ko na matandaan. Ngayon, nakikita ninyo, napakaganda niya at may sinyales na siya na nalalanta na siya. Ito na yung mga petals niya na nalalagas. Napakaganda niya, mabango, iba-iba ang kulay, hugis, pero karamihan sa kanila ganyan ang korte, buhaghag, napakaganda, malaki. Itong kamay ko, medium hand ako, at nakikita ninyo mas malaki pa sa aking kamay. May festival dito kung saan ang mga even breeder, kung matatawag yung breeder sila, ay merong mga palabas, mga festival, tinatawag na peony festival, na makikita kayo sigurado sa inyong town, sa inyong bayan, meron ito. Check nyo lang sa online. Ang problema lang ng iba dito ay masyado siyang mabilis malagas. Meron siyang mga 1 linggo, minsan wala pa, nalalagas na siya. Kaya kung meron kayo nito, samantalahin nyo, take a picture, gupitin nyo, ipakita nyo sa pamilya, ilagay nyo sa vase, at enjoy it habang pinapakita nyo yung kanyang ganda. Hali kayo. Dahil dito makikita ninyo ang pagkupas ng ilan. Ito, kupas na siya. Ayu. Ito yung mga nalagas, at ito yung sa bulaklak na nalagas. Ito yung pinakamalaking bulaklak sa kanto dito sa hardin namin. Ngayon ay isa ng kupas. Meron pa dito na bubuka pa ito mamayang tanghali. Alright. Pumitas si Mrs. dito. Pumitas ako para kay Mrs. at sa ibang bahagi pumitas din siya. Dinadala niya sa kanyang opisina, sa trabaho. Si Mrs. T nagtatrabaho sa Sunnybrook Hospital, kaya dito sa Toronto. Kaya check nyo yung hospital na yun, sa pinakamalaking trauma center dito sa North America, kasama ang US of course. Halika kayo, may papakita pa ako sa inyo. Ito naman ang isang uri ng peony, or sa mga Pilipino ay peony. Tinanim ko nito halos kasabay ng naunang naipakita ko sa inyo. Hindi ko na matandaan, siguro 2 taon na nga. Bubuka pa siya ng napakalaki, baka mas malaki pa sa unang pinakita ko sa inyo. Halos kasing laki na ng kamay ko, ng palad ko, malaki pa. At bubuka pa siya, mahigit kalahati pa niya ng kanyang sukat. Nakikita ninyo, pumitas na si Mrs. T. Ito ang tangkay. Saka natin pag-uusapan ibang mga bulaklak, pero ito napakabango niya, parang sampagita, mock orange yung tawag dito. Ito pa ang sabi ko sa kanila, sa pamilya, dumaan kayo dito, pumitas kayo, dahil bago pa malaga sila, sobrang laki, bigat. Ito, hindi niya makayanan yung ulo niya. Ang ganda niya, no? Alam nyo, sa side ko na pamilya, marami pa nang hindi alam na mahilig ako sa hardin. Ako yung huling tao na maisip nila na mahilig sa mga bulaklak at hardin. Hindi ko alam man nangyari, kaibigan, pero natutuwa ako. At sa tuwing makakita ako ng mga bulaklak, kung may kikwento ko yung buhay ko sa inyo talaga, isipin nyo na no way na gusto niyang mga halaman, no way na ganito siya, natutuwa talaga siya. Ang aking kupas na bench, binigay sa akin ito ng kaibigan ko. Nagsabi ko ayusin ko, pero hindi. Itong plank na to, madali lang makita to sa mga Home Depot, Rona Plus,
sa mga hardware stores. Half an inch thick at dali lang yan. Siguro another project natin. Halika, may papakita pa ako sa inyo. Sa hardin na ito ay hindi kasing ganda tulad ng mga nakaraang taon dahil hindi ko masyado naasikaso. Ito ang pa-bloom pa lang sila. Nauna na yung puti. Itong susunod, isa sa pinakang matanda sa amin. Halos masasabi ko na kasing tagal ko dito sa Canada, na kung saan siya napunta sa sulok ng bahay, pero dito siya namalagi sa huli, sa harap, kung saan pinapakita niya yung kanyang ganda. Kulay pula siya. May mga taon na hindi siya bumunga, hanggang sa nagsaliksik ako at may nagsabi rin sa akin na, Lenny, ang gawin mo, huwag mong paligiran huwag mong protektahan ng fall leaves. Huwag mong protektahan ng fall leaves tuwing winter. Huwag mo siyang kumutan. Sabi ko, well, komportable yun, makakaprotekta yun sa halaman. Huwag, hayaan mo na ang lamig ang mag-trigger sa kanya pagdating ng fall. Yung lamig na yon na magti-trigger para sa pagdating ng tagsibol, bubulaklak siya. It doesn't make sense sa akin, pero kaibigan, ginawa ko at sure enough, nga nangyari. Nung hindi ko siya pinaikutan o kinumutan ng maraming mulch leaves, fall leaves na mulch, sumunod na tagsibol, bumulaklak siya. Matuwa ako. Isa nga palang masasabi ko sa inyo, ang peony ay kilala na meron siyang buds pa lang siya, hindi pa siya bumubuka, o kahit bumubuka na, kasi sa gabi, katulad ng tulips at ibang bulaklak, sa gabi, sa hapon, tumitiklop siya para protektahan ang sarili sa mga hamog, sa mga iba pang mga bugs sa gabi, at bumubuka siya kapag umaga na at katanghalian ang kabuka-bukahan niya. Nga pala, teka, ngayon yung aking kaibigan Robin, pag-uusapan natin siya dahil may kwento rin ako sa inyo tungkol sa kanya. Balik tayo dito. Kung may makikita kayong langgam, hayaan nyo lang, pabayaan ninyo, dahil lang langgam, sa katunayan, nalala ko yung kwento sa atin na kalabaw at ang tagak, o kalabaw at ang ibon. More like kalabaw at tagak, pareho rin yun, di ba? Kung saan ang tagak ay nakatindig o nakatindig sa ibabaw ng kalabaw at nakikita niya kagandahan ng paligid, di ba? Anong benepisyo ng kalabaw sa ibon? Well, una, isa sa importante ay may kasama, kaibigan. May importante noon ay kinakain ng ibon yung mga langaw na nandun sa kalabaw. Nabubusog na nga yung ibon o yung tagak. Nakakatulong naman at nakakatulong siya na mawala ang mga kulisap o langaw o anumang bugs na nakakapag anoy sa, hindi ko alam ang Tagalog ngayon sa anoy. Nakaka-bother, nakaka-anoy nga sa kalabaw. I believe ang tawag doon, ang tawag doon sa sistema na yun ay symbiosis. Yun ay galing sa aking mga anak, kay Juniorita at kay Bunsonita. Pinag-aralan nila yun sa eskwela. Kaibigan, ganun din sa peony at langgam. Ang langgam ay nakakakuha ng matamis na nectar sa mga buds dito sa peony. Samantalang habang ginagawa nila yon, nababantayan nila, nagkakaroon parang may guard o may gwardya ang halamang peony sa tulong ng langgam.
magkatuwang sila, pareho nakakakuha ng benepisyo. Symbiosis ang tawag doon. At mahalaga yun. May isang napanood ako sa YouTube, isang Pilipino na na-sponsoran daw siya ng isang produkto na pamatay ng insekto. At ang isa sa mga ginawa niya sa video ay inispray niya ang peony niya, inispray niya ang mga langgam. At ang resulta, namatay yung mga langgam. Napailing na lang ako at sinabi niya kung gaano ka-epekto yun. May mga bagay tayo na ginagawa dito online na kala natin napakagaling o tama at hindi pala tama. Kaya sana'y mag-isip-isip tayo dahil kadalasan dito sa internet permanente ang mga sinasabi natin at ginagawa. Kaya sana'y magsiliksik pa tayo, di ba? Ito mga project ko. Kung matatapos ko mga ilang pang importante muna, babalik ako dito para maghardin at dito nyo ako makikita. Dito tayo magkakwentuhan din. Kung may peony kayo, may peony ay samantalahin yung kagandahan nila. Alright? At sana ma-enjoy nyo sila hanggat may ganda pa. Hanggang sa muli kaibigan. Padayon.